A great prophet has risen in our midst. God has visited His people. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples, "Let us cross to the other side." Leaving the crowd, they took Jesus with them in the boat just as he was, and other boats were with him. A violent squall came up, and waves were breaking over the boat, so that it was already filling up. Jesus was in the stern, asleep on a cushion. They woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, "Quiet, be still." The wind ceased, and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you terrified? Do you not yet have faith?" They were filled with great awe and said to one another, "Who then is this whom even wind and sea obey?" My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Patiin natin ang mga katabi nating good morning. And we are now on the 12th Sunday in Ordinary Time. And just exactly 1 week ago, napakarami ho ng tao dito because of the first visit of the pilgrim image of the Black Nazarene. Na talaga hong, kaya sabi ko nga noon kung pwede lang linggo-linggo na lang dito yon para lagi tayong linggo-linggo puno pa nagsisimba. But of course, we hope and pray na yun ang simula ng pagbabalik ng iba pa nating mga kasama sa simbahan. Alam niyo po honestly, weeks before yung unang pagdalaw ng Nazareno, ako po personally, ang dami kong worries. Ang dami kong mga inaalala. May pupunta kaya? May tutulong kaya? May magbibigay kaya? Magiging maayos at masaya kaya? Well, isa lang po ang naging sagot. Natapos at nairaos sa tulong ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon at maraming salamat, Lord. Alam niyo po, kung pinairal ko po yung pag-aalinlangan at pagdududa, baka hindi po natin naranasan pare-pareho ang buhos ng biyaya ng unang pagdalaw ng anak sa kanyang ina dito sa Leberisa. Natapos at nairaos sa tulong ng Diyos. And how about you? Kailan niyo po huling nasabi yan? Kailan niyo huling naranasan yung bagay na ang ending sasabihin mo na lang, wow, salamat sa Diyos. Natapos, nairaos. Kung tatanungin mo ang sarili mo ngayon, ilang beses kang nanghinayang? Ilang beses kang nagsisi sa huli dahil tinalo ka ng mga bagay, ng mga tao na nanakot lang sa'yo? Na sinira ang kalooban mo, kailan ka huling naduwag, kaya hindi mo ginawa, kaya hindi mo nakuha, dahil tinalo ka, naduwag ka. Sa puntong ito ng buhay mo, sino ang mga pinagdududahan mo ngayon? Alam niyo mga kapatid, kung nasa gitna tayo ng maraming takot sa buhay,
dahil sa mga problema at pagsubok na pinagdadaanan natin, kagaya ng kwento ng buhay ni Job. Sino ba naman ang hindi nakakaalala ng kwento ng buhay ni Job? Sa lumang tipan, siya ang naging halimbawa ng mga taong yung sinasabi nating noong nagsabog ng kamalasan, mukhang kinuha mo lahat. Grabe yung nangyari kay Job. Yung kanyang paghihirap, hindi lang po sunod-sunod, sabay-sabay. At alam mo ninyo bilang mga tao, bilang Kristiyano, kasama ho ako. Minsan, magtatanong ka kung kailan nagpapakabait na ako, kung kailan nagsuserve na ako sa simbahan, kung kailan tumutulong naman ako sa iba, bakit ang problema, bakit ang pagsubok, ang hirap, sa akin na naman? Ito yung pinakamasaklap hindi lang sunod-sunod, sabay-sabay. Naranasan nyo na po yun. Ako po minsan, honestly, bilang pare, pag nararanasan ko yun, minsan kinakausap ko ang Diyos. Sabi ko, Lord, bakit ako na naman? Give chance to others naman. Baka magselos sila, lagi mo na lang sa akin binibigay yung problema. Kaya lang naisip ko, baka ibigay sa nanay ko, lalong hindi ko kayanin. Sige Lord, ako na lang. Yun ang masakit. Pero mga kapatid, kung babalikan ho natin ang kwento ng buhay ni Job at ang ating unang pagbasa, muling ipinapakita sa atin ng unang pagbasa kung gaano makapangyarihan ng Diyos na lumikha ng mundo. And listen to this. God is and will always be in control. Siya ang may tunay at wagas na kapangyarihan sa lahat. Ito ang una nating tandaan. Huwag mong pilitin. Huwag kang magpanggap. Hindi mo kaya lahat. Ikaw ay nilikha. Hindi ikaw ang may likha. Kaya tayo tinuruang magdasal. Dahil may Diyos pa rin na magiging kaligtasan ng lahat. You will never be only God. Kaya ang ganda ho ng ating ikalawang pagbasa. Ipinapaalala sa atin kung bakit dumating si Kristo sa mundong ito. Sapagkat may hindi kaya ang tao. At hindi naman siya pinabayaan ng Diyos. Kaya nga binigay ng Ama ang kanyang anak, tanda ng kanyang pag-ibig at awa at kapangyarihan. Sa huli, ang solusyon sa Diyos pa rin manggagaling. Ibinigay niya ang kanyang anak. Tinuruan tayo ng kanyang anak. At higit sa lahat, tinalo ni Jesus ang kahirapan, ang kamatayan. Ano pang hindi mo kayang tanggapin sa Kanya? Ano pang pagdududahan mo sa Diyos? Ano pang hindi kayang gawin ng Diyos para sa iyo? Prayer is power. Kaya kailangan natin si Jesus. Alam mo ninyo, nung hinatid namin yung Nazareno nung linggo, inabot kami ng ulan. Buti na lang mayroong LRT. Kaya doon kami gumilid habang umuulan. Ang masaklap, may mga parte pala na may bumubuhos din, kaya basang-basa rin kami. May mga tumutulo rin pala doon. Pero pagkatapos naming maihatid sa Quiapo, may nag-message sa akin. Sabi niya, Father, thank you. Mukhang naibalik natin ang mga hindi na nagsisimba sa atin. Mukhang naibalik na natin. Well, hindi natin. Ang Diyos pa rin. Kung meron tayong kasabihan na walang matigas na tinapay sa mainit na kape, tandaan natin ito, walang nagsising makasalanan ang hindi kayang baguhin at iligtas ni Kristo. Ang huwag kang magyayabang at sasabihin mong, I will always be faithful to you, O Lord. Sinabi na rin niya ni Pedro at sinabi na rin niya ng mga alagad bago nila pagtaksilan si Jesus. At sinabi rin nila yan bago nila pagdudahan sa Ebanghelyo ngayon si Jesus. Nung bumagyo, nung lumakas ang ulan ng hangin, nakalimutan nila, nakasama nila sa bangka ang Panginoon. Ikaw naman, minsan ka lang dumadaan sa problema,
pag may dumating na pagsubok, nakakalimutan mo na ang lahat ng magandang ginawa at pinakita ng Diyos sa iyo. At nakakalimutan mo ng kasama ang Diyos sa araw-araw na buhay mo. Tandaan mo ito, God will always be in control. Kung paano niya pinatahimik, pinatigil ang hangin, ang ulan, ganun din niya kayang patigilin, patahimikin ang lahat ng gumugulo, bumabagabag, at nagpapahirap sa buhay mo ngayon. Ngayong linggo, mga kapatid, pare-pareho po nating isuko, ipagkatiwala sa Diyos ang mga bagay na hindi mo na kayang gawin, na hindi mo na kayang unawain, na hindi mo na kayang dalihin. Ang dasal ko, ang dasal natin ay hindi, Lord, tanggalin mo na ang mga trials, ang mga paghihirap na ito. Dahil nga baka ibigay sa mga taong mahal natin, baka lalong hindi natin kayanin. Ito ang dasal natin ngayong linggo. Lord, haharapin ko, kakayanin ko, samahan, tulungan mo lang ako. As Saint Padre Pio said, pray, hope, and do not worry. Believe, God is in control. Amen.